loves, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ibabahagi ko nga po sa inyo yung 4 na pinakang effective ways and tips kung paano nga ba makawala sa mga harassment and threat ng mga online lending platforms na pinagkakautangan natin. And 85% to 90% nga po dito possibilities ay makakatulong sa inyo para nga po ma-lessen or mabawasan ang inyong pong mga worries and distress pagdating nga po sa mga pasaway na ula na sadya nga po proven na may mga ginagawang harassment and threat na kung saan nga po wala pang due date, meron na kaagad silang harassment na ginagawa sa kanila pong mga borrowers. And ito nga po ay nakatulong sa akin ng malaki since then nang mag-start ako dito ng pangutang online. Dahil ito nga po yung ginawa ko since na mag-start nga po ako ng panghihiram ng pera online. And proven po yan na until now ay wala akong gaanong nare-receive na mga harassment or mga threats nila via text blast man yan or calls. And dahil dito nga po ay nabibigyan ko rin ng privacy yung sarili ko at to the point na binigyan ko ng limitations yung mga ULA platform and agents na yan para nga po hindi nila naaagaw yung attention ko doon sa mga priorities ko sa buhay ko. Kaya naman mga loves, panoorin niyo po ang video rito dahil dito nga po alam ko na makakatulong po ito sa inyo mentally, emotionally, and physically. Lalong-lalo na po doon sa nagbabalak pa lang na manghiram dito at doon din po sa mga naka-experience na rin or kasalukuyang nakaka-experience ng harassment and threat ng mga agents ng mga platforms na pinagkakautangan natin para naman nagkakaroon din po kayo ng peace of mind at napoprotektahan din po ninyo ang inyong mental health. Lalong-lalo na nga po sa mga ahente na expert na rin sa panghaharas sa mga borrowers nila na hindi na nila ramdam kung nakakasakit ba sila ng kapwa nila. So, bago tayo mag-proceed, kung bago ko pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kong updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So, unang tip nga po dito ay para dun sa mga first-timer borrower pa lang na nagbabalak pa lang na manghiram dito online. So, una nyo nga po dito gagawin ay kailangan nyo mag-provide ng isang bagong SIM card at lagyan nyo po yan dyan ng at least 3 to 5 contact persons. So, dito ina-advise na natin ilagay nyo po yan dyan yung mga kasamahan nyo sa bahay. Advise them na din na ginamit nyo sila as contact references para naman in case nga po na may tatawag sa kanila na ULA's agent ay aware sila at napaghahandaan nila if ever nga po natawagan sila at i-text sila para po hanapin kayo. Dahil mostly nga po, based na rin po sa personal experiences ko sa pangutang ko online, ang pinaka-maximum nga po na hinihingi nila ng mga contact reference dito ay hanggang 5 lamang po. 3 to 5 contact person lamang po ang hinihingi dito. So, number 2 tips nga po ay kailangan nyo na po ditong i-deny all permissions after registration and disbursement. And kailangan nyo po dito na i-clear all data and uninstall or log out. Meron nga po ako ditong ginawa na screen recording kung paano nga po ninyo gagawin yung deny all permission. So, panoorin nyo na po muna ito. First, click settings. And dyan nga po ay hanapin nyo lamang po ang apps. Ayan. And next nga ay manage apps. So, ayan. So, click lang natin. And then, scroll down nyo po yan dyan hanggang sa baba. Kasi yan dyan na nga po pumapasok yung mga applications na ginagamit natin. So, hanapin nga natin si Peso Cash dahil ito nga po yung panay text sa akin ng maraming beses na. And then, ayan. So, click lang natin itong app permission. So, ayan. And then, ayan. Nakakita nyo na. So, naka-allowed nga talaga yung camera, location, and SMS ni Peso Cash. So, click lang natin yung camera and click natin itong don't allow. So, ayan. And then, back tayo. Next naman ay si location. So, click ulit natin yung don't allow. And then, next ay si SMS para hindi na rin tayo makareceive ng text messages nila and don't allow lang. And so, ay nakita nyo na, so no permissions allowed. So, ayun nga po. And next po natin gagawin yan dyan ay click. So, next nga ay click natin itong storage ulit.
So, ayan. And then, dito nga po ay mag-clear data tayo. So, storage peso cash, clear data. And clear all data nyo lamang po. Click po yan. And then, click lang po yung delete all data and then, okay. And next nga po, andyan, so back lang tayo. And makita nyo po ulit dyan ay yung other permissions. So, kailangan nyo rin po itong i-click na other permissions para makita natin yung iba pa po na possibility na kagaya niyan si service SMS ay okay pa rin. So, ayan, so kailangan po nating i-deny yan para hindi na po tayo makareceive ng any messages galing kay Peso Cash. And then, ayan, so pwede na po natin siyang i-install. And, okay, so na-install na natin siya and then, check natin dito kung andyan pa rin po siya. So, wala na po. And then, next nga po ay kailangan nyo rin po mag-lock ng inyo pong mga Facebook profile para di na po sila magkaroon ng access sa inyo pong Facebook. And pang third nga po yan dyan ay kailangan nyo nga po na i-lock ang inyo pong mga Facebook profile. So, possible din po yan na na-access pa rin po ng mga online lending platforms. Lalo na nga po kapag hiningi nila dito ang inyo pong Facebook link. So, nagkakaroon po sila ng chance na ma-access po ang inyo pong Facebook. Palitan mo po ang inyo pong profile picture. And palitan mo rin po ang iyong email address and palitan nyo rin po yung cellphone number na nilagay nyo po nga po doon sa inyong pong Facebook if ever nga po na ito rin po yung pinapanggamit ninyo for registration sa mga ULAS. Palitan nyo rin po yung password dahil dyan nga po ay may possibilities na ma-hack pa nila ang inyong pong Facebook account. Last nga po ay palitan nyo rin po yung pangalan ng inyong pong Facebook name. And last nga po dito, tip number 4 is para nga po totally mawala na po sila ng access sa inyo pong mga device ay i-dispose nyo na po or sirain nyo na po or putulin nyo na po ang inyo pong mga SIM card na ginamit nyo dito for transaction. Para nga po totally wala na po silang chance para ma-access pa ang inyo pong phone devices. So, yun ako mga labs ko. Sana nakatulong sa inyo yung 4 tips na ito and very effective ways na ginawa ko. Binahagi ko po sa inyo kung paano nga ba makawala or makamove on sa mga harassment ng mga online lending platforms na pinagkakahiraman na natin ng pera. Hindi ka man po dito totally makarecover sa kanila pong harassment and threats, at least nabawasan or na-minimize po yung mga pagpapadala nila ng mga hindi na magagandang pananalita doon sa mga contact list natin, including din po doon sa mga notifications na pinapadala nila. So, I hope na nakatulong sa inyo yung video na ito. And honestly, nakatulong po ito ng malaki po sa akin hanggang ngayon na magdadalawang taon na rin na i-engage dito sa panghihiram online. So, sana nakatulong ang video na ito mga labs ko. So, kung tingin nyo ay nakatulong sa inyo ito, please consider to subscribe dito sa aking YouTube channel para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So, thank you so much mga labs ko for tuning in for now. As always, marami pong salamat. God bless po. Bye-bye!